Ang nasa loob ng librong ito ay puro ito mga barya sa iba't ibang bansa. Ito yung page 1 niya. Ito ay mga pera sa Macau. Bakit ba mahal ang barya? Ang barya ay limited lang ang piniprinta nito at sa dami ng kolektor, hindi sila makahawak nito kaya binibili nila ito ng mahal. Ito yon ang dahilan kung bakit mahal ang barya. Sa panahon natin ngayon, mahalaga ang pag-iipon ng mga commemorative coin dahil yung mga kolektor hindi nila makumpleto ang year ng kanilang koleksyon na pera. Kaya naghahanap sila ng mga taong may hawak or may naipon na ganitong year na barya para bilhin nila ng mahal. Ito yon ang dahilan kung bakit mahal ang barya. At ito ay umaabot na ng mga years na 10 to 15 years. Next natin, ito yung pera sa Hong Kong. May halo din ito sa sa Amerika. Ito iba, Liberty. Itong 5 na to, mga rare coin na po ito siya. Ito ay nagkahalaga ng 2,000 to 3,000 bawat piraso. Depende po sa coin, sa quality niya. Itong 5 na to. Year 1990, year 1974, year 1997. Next natin, ito yung pera sa Macau. Ito yung nasa likod ng page 1 natin. Ito yung nasa likod ng barya ng Macau. Ito ay nasa year 2010, 2011 po. Basta umaabot na ito ng mga 10 years to 15 years. Ito yung nasa likod ng Liberty coin na $1. Ito ay agila. May agila ito. Next natin is ito yung pera sa Canada. Next is ito yung pera ng Pilipinas na mga commemorative coin na 10 peso. Ito po siya, sa harap niya may 10 years. At ito namang 4, 1 peso commemorative siya. At ito po sila lahat. Ito yung nasa likod ng Philippine money na 10 peso commemorative coin. Ito ay nagkahalaga na ngayon na 100 to 50 depende sa quality ng barya. At ito ding Liberty coin na half quarter. Next natin, ito yung pera sa Macau na mga gawa sa silver. Year 2001, 2010. At ito naman yung Liberty coin na nagkahalaga na ng 2,000 to 3,000 pesos sa market. At ito naman yung
2 piso na niyog na nagkahalaga na ngayon ng 200 to 500 sa market. Ito naman yung 5 piso na commemorative coin. Nagkahalaga na ito ng 500 to 300 pesos bawat isa. Year 2017 po ito. Hard to find na po siya. Ito po, year 2017. Ito po sila lahat. Ito naman yung 1 piso na tamaraw. Ito yung nasa likod. Year 1997. May halaga na ito sa market na 300 to 500 pesos. Ito yung nasa likod ng 5 piso Philippine money commemorative coin. Next is ito yung Liberty na year 1984. Nasa halaga na to ng 2,000 to 3,000 pesos sa market. At ito naman yung 10 peso na commemorative coin sa Pilipinas. Hard to find na po ito. May halaga na po ito ng 200 to 300 pesos depende sa quality ng coin. So ito po yun sila lahat. Basta yung mga Liberty coin na maabot na ng mga year 1976 pababa, mahal na yung value niya. At ito yung nasa harap na mga 10 peso Philippine money commemorative coin. Iba-iba kasi yung disenyo nila. Next is ito yung 1 peso na tamaraw. Umaabot na ito ngayon ng halaga sa market ng 500 to 300 pesos. Next is ito yung 10 peso na commemorative coin sa Pilipinas. May nakalagay na 150 years, ang iba naman 10 years. So itong mga commemorative coin is hard to find na po ito siya. Next natin is ito yung 2 peso na niyog na year 1996. Nagkahalaga na ito sa market natin ng 2 to 300 pesos depende sa quality ng coin. Next is ito yung 10 peso na commemorative coin din. May halaga na ito ng 50 to 100 peso bawat barya. At ito yung 1 peso ni Jose Rizal. Ang nasa likod niya ang bagong lipunan ng Pilipinas. Ito ay nagkahalaga na ngayon sa market na 100 to 200 peso bawat isa. Depende po sa quality ng barya.
Next page natin, ito yung nasa likod ng mga barya. Ito po yun, sila lahat. Yung 1 piso ni Jose Rizal, ang bagong lipunan ng Pilipinas. Ito yung nasa likod niya. Ito yung 1 piso ni Jose Rizal year 1974 and 1972. Yung 1971 kaya yun mahal kasi 7 piraso lang ang ginawa, kaya yun ay binibili ng mahal sa mga kolektor na umahalaga ng 1 million pesos kasi limited lang yung ginawa, 7 piraso lang. Itong mga barya na to, year 1974 and 1972, ito ay nagkahalaga na ngayon sa market ng 100 to 200 pesos bawat isa, depende sa halaga sa quality ng barya. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod natin na video.